But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po ng warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened when we're still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang ano nga yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, eh wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Dapat na pinag-iisipan na ni Solicitor General Menardo Guevara kung nararapat pa ba siyang manatili bilang Solicitor General ng bansa matapos tumangging ikatawan ng kanyang tanggapan sa pagsagot sa utos ng Supreme Court na sumagot sa petisyong may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang matapang na pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos dumistansya si Solgen Guevara na sumagot sa utos ng Korte Suprema para ikatawan ang gobyerno. Kulang na lang na sabihin ni Castro na umalis na sa pwesto si Guevara, pero sinabi nito na hindi pa napag-usapan sa palasyo ang pagdistansya ng Solgen sa inihaing petisyon ng kampo ng mga Duterte para sa habeas corpus. Siguro mas maganda kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa ba ay nararapat na tumayong Solicitor General. Saad ni Castro. Sinabi ni Castro na posibleng pansariling opinyon ni Guevara na hindi niya kakayaning ipagtanggol ang gobyerno at mga opisyal ng gobyerno na tumugon sa kahilingan ng Interpol. Pero, kumambyo si Castro sa pagsasabing ang binanggit lamang ng Solgen sa kaniyang pagdistansya ay dahil naniniwala itong walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at hindi binanggit sa kaniyang dahilan na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. So kung hindi niya kakayaning ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po iyon. Dagdag ni Castro. Eileen Taliping. Sa isang text message ni Solgen Guevara, nagpasalamat ito sa inihayag ni Castro at binigyang diin na hindi lamang ang OSG ang abogado ng gobyerno. Ang OSG anya ay tagapagtanggol ng taumbayan. Sinabi rin ni Guevara na nasa pagpapasya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magbibitiw siya sa pwesto. Noted with thanks, the OSG is not the only government's counsel. It is also the tribune of the people. The President alone can say if he still trusts. Si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na idepensa ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa inihaing habeas corpus petition sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay pag-amin na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ginawa ni Attorney Panelo ang pahayag kasunod na rin ng paghahain ng manifestation of recusal nitong si Solicitor General Menardo Guevara sa Korte Suprema itong araw ng Lunes kung saan tumanggi itong kumatawaan sa mga opisyal ng gobyerno laban sa mga inihaing petisyon ng kampo ng dating Pangulo dahil posibleng hindi umano nito epektibong mairepresenta ang mga respondents dahil nanindigan itong walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sinabi nitong si Attorney Panelo
na ang naging hakbang ng Solicitor General ay pag-amin ng abogado ng gobyerno na illegal at unconstitutional ang pag-aresto, pagdetene at pagkidnap sa dating Pangulo. Kami ng gobyernong ito, nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetene, pagkidnap kay Presidente Duterte. Ipinuntupan ni Atty. Panelo na ang ginawa ng gobyerno na pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa isang institusyon na walang jurisdiction sa bansa ay maituturing ding illegal. Kaya't kung sakali niya na ipagtatanggol ng Solicitor General ang illegal na gawain ng mga opisyal ng gobyerno, ay makakagawa din ito ng illegal na aksyon. Kaya tama lang anyang paninindigan ng Solicitor General sa posisyon nito na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Malalang si Atty. Panelo ang naghain ho sa Korte Suprema ng petition for habeas corpus itong si Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa nila ipagdetene, umano'y pagkidnap at pagsuko sa dating Pangulo sa isang foreign institution. Hiniling sa naturang petisyon na ibalik sa bansa ang dating Pangulo at sagutin ng gobyerno ang mga paglabag nito sa konstitusyon pagdating sa mga karapatan ng dating Pangulo at ang hindi makabayan at umunoy kasuklam-suklam nitong pagsuko ng soberanya ng bansa sa International Criminal Court na walang jurisdiksyon dito sa Pilipinas. Basta po ang naging ang ating presidente. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol ho pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda Duterte? naman ang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number 1, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number 2, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? Pero naniniwala ako na yung warrant of arrest ng Kamara de Representante ng WAD Committee ay mapapatunay ng unjust prosecution. Kasi dito sa Europa, unheard of yung isang warrant of arrest na indefinite ang lifetime, number 1. Number 2, walang bail. So, at number 3, malinaw naman yan na ito isang investigasyon sa Pogo na nais nilang talagang i-link si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? At malinaw na sa tingin ko ang political motivation behind the investigation on the Pogo. Tiyag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin maproklama si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City hanggat hindi pa siya nagko-convict sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Binigyan din ni Garcia na maaari pa rin maproklama ang isang kandidato sa halalan kahit wala ang kanilang presensya sa pagtatalaga. Kaugnay nito sa sandali namang maiproklama, maaaring gumawa ang Department of the Interior and Local Government ng permanent at temporary vacancy para sa posisyon ni Duterte. Ayon sa Local Government Code, ang Vice Governor o Vice Mayor ang gaganap sa tungkulin ng gobernador o mayor kapag nabakante ang kanilang mga pwesto. Ang isang tao na umaharap ng isang kaso sa ating mga korte at walang final judgment, ang pangalan niya mananatili sa baleta, maiboboto siya at mapoproklama kung wala ng order mula sa kahit ng korte. Tatandaan natin sa Section 16 ng Omnibus Election Code, nakalagay doon para ma-disqualify isang kandidato, final judgment o conviction. Hindi po ako nagre-refer pa whether it is conviction sa ating bansa or conviction outside of the Philippines. So, ibig sabihin po, kung sakali man po siya mahalan, ay may po proklamasyon. Sakali po ang isang tao na may kaso
ma-convict halimbawa, o kaya may hinaharap na kaso wala sa Pilipinas halimbawa, meron naman po vice mayor na pwede mag-acting mayor. Yan po yung nasa local government code, section 44 ng local government code, ng temporary vacancy. At kung ano man po yung mangyari sa mismo na nanong kandidato, wala na po jurisdiction. Pag ang isang kandidato ay naproklama na, maliban na lang, kung may pending case sa amin, mananatili ang jurisdiction ng Commission on Election. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para harapin ang mga kasong may kinalaman sa kampanya ng kanyang administrasyon sa droga na isinampahan ng International Criminal